Nako mga kababayan, merong banat si President Marcos sa lahat ng mga dilawang kakamping. Ito yung panahon na matino pa siya, hindi pa siya bumabalik sa dati niyang bisyo, hindi pa siya tinuruan ni Lisa Aranita Marcos na kung paano magiging malikot ang kamay. So ito, panoorin natin yung banat niya sa mga plastik na dilawang kakamping. Ang mga gustong pabagsakin si Duterte, hindi dahil sa kanilang paniniwala na hindi tama si Duterte o hindi gusto ng tao si Duterte. Ang kanilang ginagawa ay pamumulitika. Kailangan sila ang uupo. Hindi pwedeng umupo kahit sino. Sila lang ang pwedeng umupo. So they are not working for the national interest. Hindi importante kung ano ikabubuti ng Pilipinas para sa kanila. Ang importante lang ang ano ikabubuti para sa kanilang partido. It's only the partisan interest that they are fighting for. They are not fighting for the national interest. And that has been, unfortunately, the nature of politics under these people. And that is why binoto ng tao si Duterte so that change will come. So ayun, narinig nyo naman mga kababayan. So alam natin kung gaano kapiki, gaano ka-plastic itong mga dilawang kakamping. Kaya mapapansin ninyo ngayon, ayaw nila magmalasakit sa bayan kapag hindi sila ang makinabang, no? Nananawagan na ang mga retired military na magkaisa tayo anuman ang kulay, labanan ang korupsyon. Sila ayaw nila, tahimik sila sa flood control na trillion corruption kasi ang iniisip lang nila kung paano manalo. Mas inuna pa nila ang siraan si BP Sara kaysa sa panagutin ang mga buwaya sa flood control corruption. So mali yung ginagawa ng mga dilawang kakamping na makipag-away sila sa mga DDS kasi hindi naman DDS yung kalaban, hindi naman magkalaban ang taong bayan. Iisa lang naman yung kalaban, yung pinakaulo, yung pinakautak ng korupsyon. Siya yung may control ng lahat. Kung hindi niya hinahayaan na mangyayari ito, hindi tayo magkakagulo. So ngayon, alam na ng majority na Filipino, ng karamihan sa mga Pilipino, na itong mga kakamping ay hindi pala to bumabatikos. Kahit napakalaki ng korupsyon sa flood control, hindi sila bumabatikos. Kasi ang importante sa kanila, ang babatikusin lang nila ay ang kalaban sa politika. Hindi totoo na anti-corruption sila. Kahit grabe na yung corruption sa admin, tahimik sila. Kasi ang importante sa kanila ay yung kalaban nila sa politika. Hindi naman dapat kailangan na mag-away-away ngayon ang mga politiko kasi 2028 pa ang eleksyon. Kung sino yung manalo sa 2028, pink man yan o verde, igalang natin, irespeto natin. Ngayon, ang mahalaga, unahin natin ang kalayaan. Kaya dapat walang kulay. Kalimutan mo na yung kulay. Palayain muna ang bayan sa pagiging alipin ng korupsyon, kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil kapag hindi tayo nakalaya ngayon, pagdating ng 2028, hindi tayo nakakasiguro na magkaroon tayo ng payapa at malinis na eleksyon. Kasi ang plano nila, i-extend ang term hanggang 2031 hanggang sa walang balak na bumaba. Ginagamit nila yung mga politiko na matatanda na wala ng balak bumalik sa politika, ang mahalaga na lang sa kanila ay pera. Kaya tinatanggap nila ang bayad, sinasamantala nila ang pagkakataon na ganito kakurap ang gobyerno, kaya tinatanggap nila yung pera kasi hindi naman sila tatakbo sa next election. Ang importante lang sa kanila ay pera. Sa sobrang laki ng nawala, trilyon, mali-malita sa iba't ibang pundo. So, kaya nakikisabay na lang sila sa korupsyon kaysa magmamalasakit sa buong Pilipinas. Yung mga loyalista, bagsak na yan, konti na lang sila. Alam nyo ba kung bakit parang malakas sila? Kasi yung mga nagko-comment sa kanila, mga kakamping, napilitan sila sumuporta sa mga loyalista kasi ang nasisira, yung mga Duterte, yung mga kalaban nila sa politika. Bakit papaniwalaan ng mga kakamping ang sinungaling? Yung totoong magnanakaw, pinapaniwalaan nila. Masira lang ang kalaban nila sa politika. Hindi tama yun, nakakadismaya bilang Pilipino.
At saka hindi lahat ng loyalista as in supporter talaga yan ni Marcos. Yung iba dyan nagpapanggap lang ng loyalista pero kakamping talaga yan. Yung iba dyan Bicolano magsalita, lini talaga yan. Kaya wag nyo isipin na malakas si Marcos kasi hindi bobo ang Pilipino. Hindi mangmang ang mga Pilipino para hindi malaman kung gaano kalaki ang korupsyon ngayon na pinabayaan lang natin. Minsan naiisip ko parang kasalanan din ng mga Pilipino kung bakit tayo naghihirap, kung bakit tayo nagiging alipin ng korupsyon kasi pinabayaan lang natin. Mali po yung sinasabi ng mga kakamping, kasalanan nyo yan kasi kayo ang bumoto dyan. Oo, binoto yan kasi hindi yan nagnakaw noon. Ang pagkakaiba lang natin, sino ang may tama na pag-iisip? Nung hindi pa nagnakaw, sinuportahan. Pero ngayon na nalaman na nagnakaw, hindi na sinuportahan. Pero bakit parang kabaliktaran yung sa inyo? Sinisiraan nyo nung tatakbo pa lang, hindi pa nagnakaw. Pero ngayon na nalaman nyo nagnakaw, sinuportahan ninyo para masira lang yung kalaban nyo sa politika. Bakit inuna ninyo na siraan ang kalaban sa politika kaysa panagutin ang pinakautak ng korupsyon? Kaya nga tayo pinag-away-away yung taong bayan para hindi mapanagot sa trilyon korupsyon. Bakit ayaw magmalasakit ng mga kakamping sa bayan kapag hindi sila ang makinabang? Tanong ko lang, yung mga bayani ba natin na nag-alay ng buhay para sa kalayaan, sila ba ang nakikinabang? Di ba hindi naman sila nakikinabang? Ang ating mga bayani tumindig para sa atin. Tumindig ba tayo para sa kanilang prinsipyo na pinaglalaban para sa kalayaan ng ating mahal na bayan? Bakit pinabayaan na lang natin ang ating bayan na magiging api, na magiging alipin ng korupsyon? Ang mga Pilipino ay namuhay na walang dangal. Sabihin natin na mapalitan man ang admin, ang papalit si BP Sara kasi sinusunod natin yung constitutional succession. At least, malinis ang eleksyon sa 2028 kapag nag-take over si BP Sara. Pero kapag hanggang ngayon, yung abusado sa kapangyarihan pa rin yung nakaupo, hihintayin natin ng ilang taon na maghirap ang mga Pilipino, hindi tayo nakakasiguro na malinis ang eleksyon o magkakaroon ng eleksyon sa 2028 kasi plano nga nila na hindi bumaba. Plano nila na mag-extend ng term. Kaya Pilipinas gising. Unahin ang kalayaan. Saka na magdebate kapag 2028 na. Kapag eleksyon na. Yung mga berde, yung binabanatan nila, korupsyon lang naman. Hindi naman nila binabanatan sana yung dilawan at kakamping. Pero yung mga dilawan at kakamping talaga yung nangunguna. Kaya nagdepensa na lang sila. Hindi naman kakamping ang binabanatan ng mga berde. Yung korupsyon, yung pinakakurap. Hindi naman sana tayo mag-away-away kung nakafocus tayo dun sa pinakakurap, sa flood control. Yan talaga yung napatunayan kasi may budget, tapos hindi ginawa ang proyekto, nalaman niya na may ghost project, nag-approve ulit. Hindi mangyayari yan kapag hindi nila sinasadya. Kaya ang ginagawa na lang nila kapag nagagalit yung tao, nagbaliw-baliwan na lang. Kapag nababalitaan nila na may paparating na rally, magsakit-sakitan sila. Ibinabalita nila na nasa hospital, nanggagaling sa kanila yung source. Tapos kapag sinishare ng mga vlogger na DDS, kakasuhan. Kasi patibong nila yun. Pero galing pala sa kanila yung balita na nagsakit-sakitan. Kaya ang hinihiling ko lang sa ating lahat na Pilipino, magkaisa, kalimutan mo na ang kulay. Hindi para sa partido, kundi para sa konsensya. Makonsensya tayo, huwag natin pabayaan na ganito na lang ang mangyayari sa bayan natin. Namumuhay tayo ng walang dangal at nagiging alipin tayo ng korupsyon at kasinungalingan. Bakit puro na lang away? Tapos yung investigasyon sa flood control, kinalimutan na. Kasi sila yung utak ng korupsyon. Nililihis nila dun sa away. Kaya hindi na tayo nakapag-focus sa tamang hustisya. Alam ng taong bayan yan. Kaya kung sino man dyan ang nagbabalak na idaan sa away, kaguluhan,
Hindi kami kakagat dyan. Focus tayo dun sa flood control.